sa tulong ng All the Answers, sagutin natin ang mga tanong na saan gawa ang araw? Paano lumiliwanag ang bumbilya? May chemical reaction bang nangyayari sa ating katawan? Ang mga sagot, malalaman niyo na ngayong umaga. Thank you very much, the East Crew! Yes! Ano ang pinaka-importante para makapag-umpisa ang isang araw? Siyempre, yung mismong araw. Alam natin lahat na ang sinag ng araw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Pero gaano nga ba katindi ang sikat ng araw? Isang bituin ang araw, isa sa mga milyon-milyong bituin sa ating galaxy. Kaya tuwing titingala ka sa kalangitan, paggabi, lahat na makikita mong bituin ay kagaya ng ating araw. Mas malayo nga ha. Pero hindi ibig sabihin na malapit sa atin ang araw. In fact, 93 million miles ang layo ng planet Earth sa araw. Alam niyo ba kung saan gawa ang araw? Sa apoy? Sa lava? Gawa ito sa gas. 92% hydrogen at 8% helium. Pero hindi ibig sabihin na mas magaan ang araw kaysa sa hangin. Alam niyo ba na ang mass ng araw ay higit pa sa 99% ng mass ng buong solar system? Pag pinagsama-sama ang mass ng lahat ng planeta sa solar system natin, 99 times bigger pa rin ang ating sun. Ang bigat, di ba? Pero ito nga ba ang pinakamalaking bituin? Ayon sa scientists at astronomers, ang araw ay isang yellow dwarf star. Ibig sabihin, marami pang mas malalaking nagbabagang bola ng hydrogen. Ang malayo nga lang nila, kaya posibleng maraming solar system na may mga planeta gaya ng ating daigdig. Pero pagkagat ng dilim, ibang imbensyon ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga bumbilya, bago ito na invento, kandila ang gamit ng mga tao sa gabi. Pero natutunaw ang mga kandila at kuminsan, delikado ang apoy. Kaya napilitan mag-isip ang mga inventor paano magbigay ng liwanag sa gabi. Ang game changer, si Thomas Edison. Marami ang tumulong sa pag-imbento ng light bulb. Pero si Edison ang nakabuo magbumbilya gaya ng ginagamit natin hanggang ngayon. Sa pagdaloy ng kuryente sa isang side ng alambre o filament, nagkakaroon ng init dahil sa friction, kaya kumikinang ang filament. Pagdaloy ng kuryente sa kabilang side ng filament, may nabubuong electrical current. Pag pinatay ang switch o tinanggal ang bumbilya, titigil ang pagdaloy ng kuryente, kaya mamamatay ang tao. May kasamahang inventor si Edison na nakaisip ng paraan para pagandahin pa ang filament. Yung carbon filament na disenyo ni Louis Latimer ay mas matibay at mas tumatagal kaysa sa gawa ni Edison. Patunay na pwede pang pagandahin ang isang magandang idea. Patunay rin si Latimer na kahit noong katapusan ng 19th century kung kailan lantaran pa ang racism sa Amerika na pag may tiyaga, may nilaga at may bumbilya. I believe
Thank you very much, the East Crew. Gaya ng kuryente sa bombilya, nakakagawa rin ng liwanag ang chemical reaction. Diba? Ang apoy nagbibigay ng liwanag. Pero alam niyo ba na ang apoy ay bunga ng combustion process? Nangyayari ito kapag naghalo ang fuel source at oxygen at dumaan sa isang chemical reaction. Ang resulta, init at liwanag. Minsan, ginagamit ang chemical reaction ito para mag-init ang isang kwarto. At kung minsan naman, para palipalin ang rocket ship. Alam niyo ba, napapalig yun ang gaya ng chemical reaction. Kahit sa loob ng kanya, yung mga pagkain, pati ang emotions. Mga chemicals ang tumutunaw sa mga kinain natin. Huminga na tayo mula sa paglanghap ng oxygen at pagpasok nito sa dugo hanggang sa makarating sa utak na chemical reaction. Pero paano naging chemical reaction ang emotion? Diba nasa isip ito? Oo, utak natin ang nagdidikta ng ating feeling. At nakita resulta yun ang chemicals na gumagalaw sa ating brain cells. Kung may nangyari, magme-message ang ating brain sa ating nervous system gamit ang chemicals. Kaya tayo, i-relax, masaya, malungkot, excited, takot. Lahat na. Pag yung nararamdaman mo, kung may natutunan bago, chemical reaction din yun. Thank you very much, the East Crew. Gaano karami ang klase ng paniki sa buong mundo? A. 14 B. 140 C. 1,400 or D. 14,000. Gaano karami ang klase ng paniki sa buong mundo? A. 14 B. 140 C. 1,400 or D. 14,000. Kung ang hula nyo ay C. 1,400, tama! Nagkalat ang mga paniki sa buong planeta sa mga lugar na hindi sobrang lamig o sobrang init. Narinig nyo ba yung expression na blind as a bat? Bulag nga ba ang mga paniki? Oo, sobrang limitado ng paningin nila pero hindi sila bulag. Napapansin nila kung may iba-ibang lakas ng liwanag. Pero kahit malapitan na, hindi nakikita ng mga paniki ang mga detalye sa paligid. Pero kahit na ganun, ang bilis pa rin nilang lumipad ng hindi nababangga kahit pa sa mga kuweba at sa ibang paniki. Pero may sumasablay rin paminsan-minsan. Kung malabo ang mga mata nila, paano sila nakakakita? May technique sila, ang echolocation. Alamin natin ang ibig sabihin nito. Umpisa natin sa echo. Nagbubuga ang bats ng tunog na high frequency na ultrasonic ang pitch. Nakakagawa ito ng echo o tunog na paulit-ulit dahil sa sound wave na nagbabounce back pag tumatama sa mga bagay sa paligid. Nasa diagram na ito yung proseso para ma-imagine natin dahil hindi nakikita ang sound waves. Habang bumabalik ang sound waves sa pinanggalingan ng tunog, mapapansin nyo na lumalawak yung distansya at lumalaki ang bawat ripple. Pero paano mo magagamit yung sound waves na hindi mo nakikita? Mahirap yan para sa mga tao. Hindi ganun ka-high-tech ang mga tenga natin. Pero maraming uri ng paniki ang may advanced auditory nervous system na kayang maproseso ang mga sound waves sa paligid. Kinukumpara nila ang mga naunang signal sa sound waves na bumabalik sa mga tenga nilang malalaki at mala-satellite. Yung utak ng paniki ang gumagawa ng detalyadong image kung ano ang nasa paligid. Kumbaga, nakakagawa sila ng mapa sa kanilang utak sa tulong ng echolocation. Pag-usapan natin yung dulo ng salita, location. Gumagamit ang bats ng echolocation para malaman kung nasaan ang mga bagay habang nakatigil at habang lumilipad. Kaya naman mahusay silang mag-hunting kahit sa gabi. Hindi problema kahit pa maliit ang biktima, gaya ng pulisa. Ang sarap!
meron din namang mga paniki na kumakain ng isda, butiki at palaka. Prutas at nectar naman ang gusto ng iba. Ano naman kaya ang diet ng vampire bat? Saan galing ang pangalan ng vampire bats? Hindi sa mga vampira, hindi nakasikat na vampire si Dracula mula sa libro ni Bram Stoker. Pero unang nabanggit ang vampira sa short story na The Vampire. More than 200 years ago pa ito isinulat noong 1819. Simula noon, kinakatakutan na ang mga vampira. Isip lang sila, pero kung totoo ang mga vampira, gagamit din kaya sila ng echolocation para makahanap ng biktima? Naku, huwag na nating alamin. I believe. Thank you very much, the East Crew! May ibang uri ng mammal na gumagamit din ng echolocation, pero sa ibang klaseng kapaligiran. Kung naalala nyo ang mga alon sa dagat nung pinalabas namin ang sound waves kanina, tama ang iniisip nyo. Gumagamit ng ibang uri ng echolocation ang mga dolphin, porpoise at whale. Pero hindi dahil sa malabo ang mga mata nila. Kita ng mga dolphin at mga balyena ang ibabaw at ilalim ng dagat. Pero ang layo ng mga nilalakbay nila sa malalim na karagatan. Gumagamit ng high-pitched clicking sound ang dolphin para makipag-usap ng malayuan, lalo na kung mahirap din makipag-senyasab sa ibang dolphin sa paligid. Samantala, ang mga dambuhalang balyena, sobrang baba ng tunog na nagagawa. Higit sa layong 10,000 miles sa ilalim ng sea. Nagpas 1/3 sa circumference o sukat sa paligid ng Earth. Kaya naman, nakakapag-usap ang mga balyena kahit sobrang lawak ng distansya. Lahat ng mga hayop na ito nakapag-evolve gamit ang lahat ng senses para makakain, makagalaw at makipag-usap. I believe